tips para laging malamig ang ating aircon. Number 1 dyan, dapat laging malinis ang filter ng ating aircon. Number 2, dapat lagi nating pinapalinis ang ating aircon. Ideally, every 40,000 kilometers, maganda pinapalinis natin yan. And number 3, siguraduhin natin na nasa magandang kondisyon ang ating auxiliary fan motor, especially sa mga front wheel drive na kotse. And lastly, mas okay na mag-invest tayo sa magandang tint. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive lang akong question na related sa aircon. At yun nga daw, paano daw ba mapapanatili na malamig ang kanyang aircon? Yun nga, number 1 dyan is dapat laging malinis ang ating filter. Ideally, every PMS, pwede mo namang ipa-vacuum, pwede mong ipapabugahan, or kung yan naman ay washable, palinisan mo para maging maganda ang lamig ng inyong aircon at hindi rin mabilis dumumi yung iyong evaporator. And yung number 2 nga, dapat lagi tayong magpalinis ng aircon. Well, ideally to every 40,000 kilometers, mas okay na magpalinis tayo. May dalawang option. Pwede tayong magpa-pull down ng dashboard o yung tinatawag na no backlash. Para sa akin mga paps, na suggestion ko lang sa inyo, mas okay yung no backlash. Pero mas maganda rin na paminsan-minsan ay magpapabaklas tayo ng dashboard para talagang totally malinis. Para sa akin, ang magandang interval dyan, pwedeng salitan. So sabihin natin, first 40,000 kilometers, no backlash tayo. After 40,000, yun, pwede na tayo magpabaklas ng dashboard. Or pwede naman 2 beses muna yung no backlash, dahil susunod na yung no backlash. Okay? And number 3, siguraduhin natin na laging maayos yung takbo ng ating auxiliary fan motor. Kasi isa yan sa mga top reason kung bakit humihina yung lamig ng aircon. Especially sa mga stop and go situation, pag mabagal yung kanyang takbo or nagwiwiggle siya. So hindi niya na efficiently napapalamig yung condenser dyan sa tabi ng ating radiator. At ang number 4 is yung car tint. Yun, mag-invest talaga kayo sa magandang tint ng kotse o window tint. Isa yan sa mga reason kung bakit nagiging sobrang init ng kotse pag hindi maganda yung tint ng ating sasakyan. So yun, check nyo na lang kung ano sa tingin ninyo yung pinaka-afford ninyo na okay yung heat rejection nya. Syempre, the darker the tint, mas okay yung kanyang heat rejection than yung mga clear. Okay mga paps, so yun, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Sa Facebook, click nyo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.